Dakilat, mahabaging Diyos, salamat po Panginoon sa iyo pong malasakit sa amin po na iyo pong nilalang. Bagamat hindi na po dapat kami pag-aksayahan pa ng inyong panahon, subalit ikaw Panginoon ay naglaan dahil sa inyo pong pag-ibig at kahabagan sa bawat isa sa amin ay nariyan ikaw, ipinadala ang Panginoong Kristo para kami ay tubusin sa lusak ng kasalanan. At Panginoon, sa mga oras na ito, hallelujah, sa amin pong tatalakay ngayong umaga, ikaw mangusap, linisin niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na yung abang lingkod nito. Tago niyo po sa iyong likuran, nang sabihin hindi ang kanyang kainahan makita ng kaaway, kundi Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa amin pong kalagitnaan. Thank you, Father God, na hanggang sa ito po'y matapos, ay kasama ka namin. At ikaw ang nagpapakahayag. Salamat po ng marami. In the mighty name of Jesus, Amen and Amen. So, dito po sa banal na kasulatan, isa pong panahon sa tagpo o sa nung atin pong Panginoon ay narito pa sa lupa, no? Ay ito po ang kanya pong ginawa. So, si Jesus ay, hallelujah, ang kanya pong misyon dito sa lupa ay alam natin na yung pinaka-ultimate mission niya ay to save, to die on the cross for us. Pero ang Panginoon din po at the same time, kaya po siya namumuhay dito sa ibabaw ng lupa for how many years, ay upang magbigay halimbawa. Ang ibig sabihin nito ay ibigay ang kanyang buhay sa kanya pong pamumuhay dito sa lupa ay para po siya magbigay ng halimbawa na dapat po nating tularan. At dito po sa banal na kasulatan ay nakita po natin yung isang pangyayari dyan sa ginawa ng atin pong Panginoon. At siyempre, ito po yung mga bagay na ito ay kasama din po sa dapat nating tularan kasi ang sabi po sa Pilipos 2, doon po nakikita po natin ipiniresinta ni Pablo na ang Panginoong Hesus ang gawin nating halimbawa. Siya yung dapat nating tularan. Siya yung dapat nating gayahin, ika nga. At yun po ang ginawa ng ating pong Panginoon sa kanya pong pamumuhay dito sa lupa ay para po natin tularan ang kanyang ginawa. At kahit po si Pablo sa 2 Corinthians chapter 11, ang sabi po doon ay siya po ay tumutulad kay Kristo. Ang sabi niya po doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 1, ang sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, ibig sabihin, siya po'y tumutulad. Si Pablo ay tumutulad kay Kristo. At tayo rin naman ay hinihikayat niya na tayo tumulad kay Kristo. Tularan natin si Kristo. At ano ba ang atin pong tutularan? Siyempre, yung kanya pong ginagawa. At sa mga oras pong ito, ang atin pong topic ngayong umaga ay ito po ang pamagat, tularan ang malasakit ni Jesus sa kaluluwa. O tularan ang malasakit ni Kristo sa mga kaluluwa. Welcome po ang bawat isa. Kilala po namin yung isa. So yung iba, welcome po kayo sa gawain ng atin pong Panginoon. Hindi lang po ito yung una at huli, kundi ito po'y nawa ay paumpisa lamang, no? So, welcome po kayo sa gawain ito. At sa iba dyan, meron pa bang bago? So, welcome po ang bawat isa. Wala na. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy, no? Ang atin pong Panginoong Hesus, makikita po natin sa Bible, ay talaga pong ganun po ang kanya pong concern. Concern sa mga kaluluwa. Hindi po yung kaluluwa na sinasabi na saka na lang ipanalangin pag namatay na tapos mayroong mangunguna sa sinasabing pangadye o yung padasal na ang bagabagan mo, ang kaluluwa ni ganito,
O, yung mga ganon-ganon pong padasal, hindi po yun po ang sinasabi po dyan na pagkahabag sa kaluluwa. Si Jesus habang buhay pa yung kaluluwa ay kanya pong inaabot. Hindi po doon na lang sa pagkamatay, saka mo na lang ipagpipray. Kasi sinasabi po sa Bible, kahit sa Juan 2:29, I think, ang sabi niya doon, wala nang sino mang pwedeng magsalita, magsabi sa kanya tungkol kanino man, sapagkat talastas niya ang bawat isa. Ibig sabihin, alam niya. Ang sabi pa nga doon sa Bible, alam niya yung bilang ng buhok mo eh. So, ibig sabihin, alam niya lahat. Kasi ang atin pong Diyos ay Diyos na nasa lahat ng dako. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay tatlo yan eh. Omnipresent, omniscience, at saka omnipotent. So, ibig sabihin, lahat, all-powerful, nasa lahat ng dako, at ano po yung isa? So, ganun po ang atin pong Panginoon, makapangyarihan siya. No? So, dito, patungkol sa atin pong Panginoon, na ang sinasabi po dyan ay atin pong dapat tularan ay ang kanya pong malasakit. Tingnan natin kung paano siya nagmalasakit sa mga kaluluwa. Dito po may tatlo pong bagay tayong titingnan o atin pong bibigyang diin sa ginawa ng atin pong Panginoon na dapat nating tularan. Una, sa verse 35 ay ang sinasabi po dyan ay nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan. Grabe, no? Lahat ng mga bayan. At nayon doon, ito pong lugar na ito na sinasabi po ay lugar sa Galilea. Yung mga, kasi ang atin pong Panginoon, di ba, siya ay si, tinatawag nilang Jesus na Nazareno. Pistahan ng Nazareno yata. Jesus ang Nazareno. Ang ibig sabihin po dyan, siya ay Jesus na taga Nazaret. Ang Nazaret po ay isang bayan na sakop ng probinsya ng Galilea. At dito po sa buong Galilea, ang sabi po niya dyan sa Bible ay nilibot niya ang lahat ng bayan at nayon doon. Ganun katindi ang atin pong Panginoon, nilibot. Ang diin po nito sa atin ay ang pag-abot. Ang ibig po niyang ipabati dito sa atin, kung atin siyang gayahin, ay abutin ang kaya nating abutin. Ibig sabihin, puntahan ang kaya mong puntahan. At dito po, hindi lang mga pastor ang kanya pong hinihikayat na tumulad sa kanya. Di ba tayo tinatawag na Kristiyano? Ang ibig sabihin po ng Kristiyano ay tagasunod o tagatulad ni Kristo. Hindi lang po pastor ang tinutukoy po dyan. Lahat po tayo. Abutin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ang sinasabi sa Bible ay ating abutin ang hanggang makaya nating abutin. Ano ibig sabihin po dyan ng pag-abot? Yung bang ano tawag dito, ang iyo pong intensyon ay ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. Si Jesus, ang sabi po dito, ay nilibot niya ang lahat ng mga bayan. Sa atin, sityo na lang, hindi pa natin malibot-libot. Kapitbahay pa lang, hindi natin malibot-libot. May iba lumilibot, pero iba yung sadya. Dito po, ang sinasabi po sa Bible, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Hindi lang bayan, no? Pati nayon. Ano sinasabi? Nagturo siya
sa kanilang mga sinaguga. Nagturo. Ang pinaka nais ni Jesus ay magbahagi ng salita ng Diyos. Magturo sa kanilang mga sinaguga. Mga sinaguga, ibig sabihin yung mga pinagtitipunan nilang mga lugar. At ang sabi dito, at ipinangaral ang magandang balita. Ipinangaral ang mabuting balita. So ito po ang dapat nating gawin bilang tagasunod ni Kristo. Wala nang pwedeng magsabi na, ay, pastori, ano lang ako, grade 1 lang ako eh. Pastori, hindi pa ako nakapag-aral ng Bible School. Hindi po. Sinasabi diyan na mag-aral ka muna ng Bible School. Sapat na yung iyong mga nalalaman, minarinig mo. Ibahagi mo lang na ikaw ay binago nung ikaw ay makakilala kay Kristo. Yun po ay isa na pong klase ng pagbahagi. Isa na pong klase ng pagmimisyon. Hallelujah. Nagturo siya tungkol sa paghahari ng Diyos. Then, ang kasunod ay pinagaling niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Pinagaling niya. Ay, pastor, lalong-lalo na. Hindi ako pwedeng sumunod yan kasi hindi naman ako marunong magpagaling. Hindi po, ikaw ang magpagaling. Si Jesus, sinasabi dito, siya ang nagpagaling. Pero tayo, kung meron pong may sakit, ipag-pray natin yung inuutos natin, ipag-pray natin para sila ay gumaling. Hindi ikaw magpagaling. Hindi tayo magpagaling. Si Jesus dito, sinasabi, pinagaling niya kasi siya may makapangyarihan sa lahat. Pero tayo bilang mga anak niya, ay pwede tayong mag-pray, ipag-pray yun kung may sakit para sila ay gumaling. Who will say amen? Kunti lang nag-amen. Pray. Pag-pray. Pag meron kang may alam na may sakit, pag-pray. Huwag yung hindi ako karapat-dapat na mag-pray. Hindi ako, parang marami tayong tinatawag na, ano bang tawag dyan? Yung bang pag nag-aatubili, lahat na lang ay gusto perfecto. Nagiging perfectionist. Hindi po. Tayo po, tandaan po natin, kinuha o niligtas tayo ni Kristo hindi dahil tayo po'y nagiging perfecto. Wala pong perfecto sa tao, lahat ay nagkakasala. Tandaan po natin yan. Lahat po ay nagkakasala. Ang ginawa po ni Kristo, tayo po ay hinugasan sa kanyang dugo para tayo po ay magiging malinis sa paningin niya. At nung makilala natin si Kristo, siyempre, nandun po yung pag-start natin na sumunod sa Kanya, doon po yung proseso ng, hindi naman, ang tawag dito, punteriya mo yung magiging matuwid, magiging perfecto someday, pero wala pong nakaabot. Pero at least nasa proseso ka. Yun po importante. Kasi marami din namang iba. Ikaw, simba ka ng simba, wala namang ganito. Hindi po, wala pong perfecto sa tao. Kahit pa yan, araw-araw, kahit pa yan taong simbahan, nagkakasala din yan. Kasi likas sa tao ang nagkakasala. Hindi po basihan ng pagpunta mo sa church, pagtingin ng tao dyan sa labas, nagsisikap tayo. Pero at least nandun ka sa church, nagsisikap ka na makasunod kay Kristo. Hindi yung ikatuwiran mo naman na, baka pag pumunta ako dun sa church, magliliyab ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. At hindi naman din ako makasunod pag ako pupunta dyan. Kaya hindi na lang ako pupunta. Hindi po, mali yun. Mali yung ganung katuwiran. Kaya tayo po lumalapit kay Kristo kasi hindi tayo perfecto. At nagsisikap tayo na makasunod kay Kristo. Yun po yung atin pong dyan. So, tayo po ay inatasan tayo kasi dito hindi lang naman po ito yung sinasabi sa Bible, sa Marcos din binanggit po doon ang pag-utos ni Kristo sa bawat disipulo na humayo kayo. Humayo kayo.
at kasabay sa paghayo, ang sinasabi niya ay palayasin ang mga demonyo. Marcos 16 hanggang 18. No? So, kasama po yun. So, nawa po, wag po tayong mag-atubili. Kung sino man na may pagkakataon na pwede nating abutin natin. Kung mayroon kang pagkakataon na maibahagi sa kanyang salita ng Diyos, ibahagi mo. Huwag mong ipagdamot. Baka yung pagkakataon na yun ay yun na yung pinaka-last time niya. Kasi hindi natin tiyak ang kamatayan ng tao. Anytime, pwedeng dumating. Paano binigyan ka ng pagkakataon pala ng Diyos para siya makausap pero hindi mo man lang kinausap patungkol sa salita ng Diyos? Kahit kriminal yan, kahit ano pa yan, basta meron po tayong pagkakataon na sila po'y abutin. Bahaginan ng salita ng Diyos. Bahaginan po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Ayaw niyo mapilit, ha? Hallelujah. Glory. Abutin ang kaya po nating abutin. Ikalawa, sabi po dito sa 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Hallelujah. So dito po, tingnan po ninyo yung malasakit ng atin pong Panginoon. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Nahabag. Ito pong habag ay napaka-importante nito. Kasi, ang totoo po dyan, kaya po si Jesus kailangan pang magkatawang tao, kailangan pang pumunta sa lupa, kahit hindi naman na siya dapat pumunta. Pumunta siya sa hindi, Diyos pa rin siya. Pero dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa atin, kailangan niyang bumaba sa lupa. Kailangan niyang mag-anyong tao para tayo'y abutin. Inabot. Tayo po ay inabot ng atin pong Panginoon. No? So, bakit? Nahabag siya. Ito rin po ay isang bagay na dapat nating tularan. Sino po ang nahahabag sa mga kaluluwa? Meron? Wala? Wala po bang nahahabag sa kaluluwa? Mahabag po tayo sa mga kaluluwa. Si Jesus, sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. Ang ibig sabihin, walang nagtuturo sa kanila. Ibig sabihin, pag sinasabi, pag ganito pong salitaan, na tupang walang pastol, ibig sabihin, nangaligaw sila. Hindi nila alam ang gagawin. Nawala sila sa tamang daan. Nawala sila sa tamang daan. Ito po yung sinasabi. So, ang pagkahabag sa kaluluwa ay napaka-importante. Kasi, sa atin, kung wala tayong habag sa kaluluwa, pwede na sabihin na, bahala siya sa buhay niya. Di ba? Ganyan kadalasan sinasabi natin, wala akong pakialam. I don't care. Wala akong pakialam sa kanya kahit tumalon siya. Mga ganun-ganun pong salita natin. Pero si Jesus, hindi po siya nagsalita ng ganyan. Nang makita niya yung mga tao, nahahabag siya. At ang sabi niya, nung sa kanyang kahabagan, ay meron po siyang ginawa. Tayo rin po, pag tayo po'y nahahabag sa mga tao, mag-umpisa po yung ating pagmamalasakit sa kanila. Ang ibig din sabihin nito, kung wala kang kahabagan sa mga kaluluwa, mag-pray ka, nabigyan ka ni Lord ng kahabagan sa mga kaluluwa. Kaya mo pag-pray. Si Jesus nga, si Jesus nahahabag.
Bakit? Tingnan mo kung anong kahinatnan ng tao after na siya po'y mamatay. Ang sinasabi sa Bible, minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito yung paghuhukom. May paghuhukom po na tayo napupuntahan ang tao. Hindi po katulad ng baboy, ng baka, ng manok. Pag namatay, wala na. Ang tao po nilalang na espesyal, tayo po ay may kaluluwa at espiritu. Ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang kaluluwa po ang siya pong haharap sa paghuhukom. Ang katawang lupa babalik sa labok, sabi sa Bible. Ang kaluluwa po natin ang magdurusa. Si Jesus po, nahabag po siya sa mga kaluluwa. Kaya sa atin po, tayo rin, kung mahabag sa mga kaluluwa, kung binigyan tayo ng Diyos ng kahabagan sa mga kaluluwa, matuto tayong magpasensya basta siya ay maabot lang. Basta siya ay mahabaginan ng salita ng Diyos lang. Si Jesus, kahit napakahirap nila kung tutuusin abutin kasi sari-sari, ang daming tao eh. Sari-sari yung mga ugali nito. Sari-sari yung mga style. Pero si Jesus ay inabot sila. Nagbahagi siya ng salita ng Diyos sa kanila. At pagkatapos, hindi lang hanggang doon, pinagaling ang kanilang mga karamdaman. Yung mga may sakit ay pinagaling niya kasi sa kanyang kahabagan. Pero hindi lang yon, hindi lang hanggang doon. Kailangan pa niyang mamatay para sa kanila, para sila'y matubos. Kailangan pa niyang mamatay. O biro mo, si Kristo, kailangan pa niyang ibigay ang kanyang sarili, mamatay sa krus para maligtas tayo. Tayo magbahagi lang, naiilang pa tayo. Masagot ka lang ng balagbag konti, bahala ka sa buhay mo. Kasi wala tayong magawa. Marami talagang mga tao ngayon na balagbagins eh. Ano ibig sabihin ng balagbagins? Pag inaabot mo ng magandang bagay, ang isasagot sa'yo, babalagbagin ka lang. Wala naman tayong magawa eh. Pero ibig sabihin dyan, pag binalagbag ka, huwag mo ring balugbugin. Yung iba kasi pag sumagot ng balagbag, balugbugin na kaagad eh. Hindi po. Lawakan, habaan ang pasensya, lawakan ang pag-iisip. Natural po sa tao yan kasi ang tao talaga sa atin pong kapanahonan lalo na ay iba na ang takbo ng isip. Pero tayo po na mga Kristiyano o mga anak ng Diyos ay binigyan tayo ng atin pong Panginoon o iniwanan tayo ng atin pong Panginoon ng halimbawang dapat nating tularan. Ano yon? Yung magkaroon ng malasakit sa mga kaluluwa. Pag malasakitan ng mga kaluluwa. Ipag-pray natin kung wala tayong malasakit sa kaluluwa. Pag-pray natin sarili. Ibig sabihin, hindi tayo nakikipag-isa sa damdamin ng ating Panginoon. Hindi tayo kaisa sa Kanya pong mithiin. So, ulitin ko lang po, no? 3 po ito. Tularan ang malasakit ni Jesus sa kaluluwa. Una, abutin ang mga kaluluwa hanggang sa kaya nating abutin. Ikalawa, mahabag sa mga kaluluwa. Ikatlo, sa 37-38, ang sabi dito, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Hallelujah. So, ang pinakadin nito sa atin ay pagsikapang madama ang nadarama ng Panginoon para sa kaluluwa o patungkol sa kaluluwa. Nuulit ko, dito si ikatlo, pagsikapang madama
ang nadarama ng Panginoon patungkol o para sa mga kaluluwa. Ano yung kanyang nadama dito? Ang nadama po niya ay ang concern, pagiging concern. Nandun po yung kanyang pagmalasakit. Nandun po yung kanyang motibo na sila ay madala sa Panginoon. Na sila ay makakilala sa Panginoon. Na sila ay higit sa lahat mapunta sa langit. No? So, pagsikapang madama ang nadarama ng Panginoon. At dito po, ang nadarama ng Panginoon ay abutin sila. Ang nadarama ng Panginoon ay lahat ng pwedeng paraan ay gagawin para sila ay mahikayat, madala sa Panginoon. Ganun ba ang ating kaisipan sa mga kaluluwa? Ganun ba ang atin pong mga kaisipan sa kaluluwa? Kung hindi po ganun ang atin pong mga kaisipan patungkol sa mga kaluluwa, ibig sabihin malayong malayo yung atin pong damdamin sa damdamin ng Panginoon. Ang damdamin ng Panginoon ay ipagmalasakit ang kaluluwa. Anihin ang kaluluwa. Sinasabi dito, sinabi niya sa kanyang mga lagad, napakarami ng aanin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ang ibig sabihin dito na ang aanin, yung mga kaluluwa na handa nang lumapit sa Panginoon, pero walang maglilid, walang mag-aani sa kanila, walang magtuturo sa kanila. Ibig sabihin dito, kung tayo po ay pwede naman, bakit ipagdamot mo ang iyong sarili? Kaya nga nung sinasabi nung amin pong vice chairman na abutin yung mga kapatid na mga pulis, bagamat nung una ay ayaw ko. Nung sa bandang huli, sinabi ko, sige, ako po'y tutulong. Marami pong aanihin. Marami pong mga kaluluwa na gusto nang lumapit sa Panginoon. Hindi na ila alam paano lumapit sa Panginoon. Maraming mga tao na problemado. Ang totoo doon, kailangan nila ang Panginoon. Kasi dito sa Bible din, ang sinasabi ni Jesus, ang mga nakita niya mga tao na, ang sabi diyan ay litong-lito, nanlulupaypay. Ang pagkalito at panlulupaypay ay sinyalis na sila po ay nangangailangan ng Diyos na tutulong sa kanila. Pero wala pong mag-aani sa kanila, wala pong maglilid sa kanila. Sino ba ang maglilid sa kanila? Sino bang antayin? Tayo po na unang nakakilala, may layunin ang Panginoon. Tayo po ang maglilid sa kanila. Andyan po ba kayo? Kung wala po tayong malasakit sa mga kaluluwa, tingnan po ninyo ang halimbawang iniwan ni Kristo sa atin. Tandaan natin, tularan natin ang malasakit ni Jesus sa kaluluwa. Una, abutin ang makakaya nating abutin. Ikalawa, mahabag tayo sa mga kaluluwa. Kasi si Jesus nahabag sa kanila. Hindi pwedeng nahabag si Jesus tapos ikaw nagagalit ka sa mga kaluluwa. Hindi po, magkaiba kayo ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo tinutularan ang Panginoon. Kaya nga pamagat natin ay tularan ang Panginoon. Ikatlo, pagsikapang madama ang nadarama ng Panginoon. Kung ang nadarama ng Panginoon ay ipagmalasakit sila, tayo rin po ay matutong ipagmalasakit sila. Sino ba? Sino bang tinutukoy na sila? Kahit sino sa ating kapaligiran na alam natin na kailangan nila si Kristo at kailangan natin i-lead para sa Panginoon, gawin po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kailangan po natin gawin yan.
Sinasabi ko sa inyo kanina, kung wala tayong malasakit, kung hindi tayo nagkaroon ng malasakit sa mga kaluluwa, ipag-pray natin na magkaroon tayo ng malasakit sa mga kaluluwa. So tayo pong lahat ay Great is your faithfulness. Great is your faithfulness.